Halos 4 na linggo mula nang sumiklab ang giyera sa pagitan ng Israel at grupong Hamas, binuksan na ang Rafah border crossing para sa mga naiipit sa gulo. Yan po yung katangi-tanging lagusan sa border ng Gaza Strip at Egypt na hindi kontrolado ng bansang Israel. 81 sugatan na Palestino at nasa 500 foreign passport holders ang nakalusot na rito sa Egypt mula sa Gaza Strip. Kabilang sa kanila ang dalawang kababayan natin ng mga doktor na sina Darwin de la Cruz at Regidor Esguerra ng mga volunteers ng Médecins Sans Frontières o Doctors Without Borders. Sa litratong ito ng dalawang MSF volunteers, makikitang nakangiti at tila nasa maayos na kalagayan sila. Sa kanilang likuran naman makikita ang iba pang mga dayuhang ligtas na nakatawid sa border. Ayon sa ating source, ilang oras din ang itinagal ng proseso o pagproseso sa kanila para makatawid sa border. Kinumpirma sa atin ni DFA Undersecretary Eduardo De Vega na ligtas ang lagay ngayon sa El Arish. 30 kilometro ang layo mula sa Rafah border crossing ng dalawang Pilipino. Doon sila nagpalipas ng unang gabi nila sa labas ng Gaza Strip. Sa ngayon, pasado alas 4 ng madaling araw dito sa Egypt, inaasahan natin ngayong umaga dadalhin sina Darwin at Regidor dito sa Cairo. Kabilang nga sila sa halos 500 foreign passport holders na unang pinayagang makalabas ng Gaza. Bukod kasi sa 81 sugatan, prioridad ding makalikas ang mga nagtatrabaho sa United Nations at international aid organizations, pati ng mga dual at foreign passport holders mula sa 3 bansa. Dahil mga volunteers na Darwin Regidor ng Doctors Without Borders, ang naturang international aid organization na raw ang mag-aasikaso sa kanilang paglabas ng Egypt. Sa ngayon, posibleng hindi pa raw sila umuwi dyan sa Pilipinas. Rafi, kamusta ang yung ibang Pilipino na nasa Gaza pa rin ngayon? Kailan sila kaya makakalabas? Yan pa rin ang inaantabayan natin, Connie. Una, kung may kasunod ba yung halos 500 na dayuhan at dual passport holders sa Gaza na pinayagang makalabas. At pangalawa, kung kabilang na yung Pilipinas sa mga bansang papayagan na yung kanilang mamamayan na makatawid patungo dito sa Egypt matapos yung unang 3 bansa. Tandaan natin, Connie, na kahapon hating gabi dito at umaga dyan sa Pilipinas nang biglang i-anunsyo na papayagang makalabas yung mga critically wounded at yung mga dayuhang UN at international aid workers. Sa ngayon, ayon sa ating embahada sa Amman, Jordan na may sakop sa Gaza, nakausap na nila yung lahat ng natitirang Pinoy doon, kabilang na yung 10 na ilang araw na hindi makontak. So sa ngayon, 134 pa yung nasa loob ng Gaza. Mga kabalita, patapos na nga ang mahabang bakasyon ngayong pong undas, kaya may mga biyahero sa Batangas Port na pabalik naman na sa Maynila. Update tayo sa balita live ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Paul? Yes, JP, Connie, ngayong araw nga, November 2, inaasahan yung simula ng pagbabalik dito sa Batangas Port ng mga nagsipagbakasyon sa iba't ibang probinsya dahil nga sa long weekend. Galing Mindoro ang karamihan sa mga barkong nagsisibalik ngayon dito sa Batangas Port. Nakaabang lang ang mga bus na sasalo sa mga pasahero sa terminal. Simula kaninang madaling araw, 800 na mga pasahero ang naihatid nila pa Maynila. Nakahanda raw ang bilang ng bus unit nila sa posibleng buhos ng mga pasahero. Kung dati-rati naglalaro lang sa 30 na bus unit ang kadalasang bumibiyahe, dumodoble ang bilang na yan kapag peak season. Ayon naman sa PPA Mindoro, inaasahan na magsisimula ngayon ang pagbabalik pa Maynila ng mga nagbakasyon. Pero sa weekend pa nila inaasahan ang mas malaki pang buhos ng mga pasaherong ito. May forecast na rin sila na aabot sa 20,000 hanggang 25,000 ang outgoing passengers dito sa Batangas Port sa Sabado o di kaya naman ay sa Linggo. Connie, JP, ayon naman sa mga bus operator, gayon din sa mga driver na 24 oras na daw silang aantabay dito sa may Batangas Port Compound para nga sumalo sa mga pasaherong pamay nila. Connie, JP. Paul, ano bang assiste dyan? Pagkatating ba dyan sa Batangas Port, fully booked na yung mga bus pabalik ng Maynila o may masasakyan pa? Yung tanong mo na yan, JP, no, hindi pa fully book yung mga bus dito. Actually, yung mga bus driver dito abang-abang lang sila doon sa kanilang waiting area para nga sumalo dito sa mga pasahero na galing sa Mindoro. JP. At Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog.
Sa mga magluluto para po sa mga kaanak na nasa bahay lang ngayon pong undas, nako, eto, budget po tayo sa gulay. Dahil balita ko, napakamahal pa rin po niyan. Sa Blumentritt Market sa Maynila, 180 hanggang 200 pesos ang kada kilo ng patatas. Sabi po ng ilang nagtitinda, hindi raw yan umaabot ng 100 piso dati. Kaya yung iba raw nilang suki, patingi-tingi o hindi na lamang muna bumibili. Tumaas din po ang presyo ng ibang gulay gaya ng broccoli, kamatis, carrots at talong. Sabi ng Department of Agriculture, ang pagmahal ng gulay ay epekto ng mga nagdaang bagyo. Balita ko, sa Calamba, Laguna, 4 na magkakaanak ang patay matapos masalpok ng pickup ang sinasakyan nilang tricycle. Yan at iba pang aksidente sa mga probinsya sa balitang hatid ni Darlene Cay. Malagim na disgrasya ang sinapit ng isang pamilya ngayong undas sa Calamba, Laguna. Sa kuha ng CCTV, makikita ang mabagal na takbo ng 2 tricycle. Nakasakay ang pamilya sa isa sa mga tricycle. Maya-maya, nabangga sila ng kasalubong na pick-up. Dead on the spot ang amang driver na si Gilbert Palupit. Sa ospital naman nasawi ang kanyang asawa. Sa 4 nilang anak na pawang mga minor de edad, 2 ang patay at 2 ang sugatan. Sugatan din ang driver ng pickup na ayon sa pulisya ay posibleng nakainom. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na kunin ang pahayag ng kaanak ng mga biktima at ng pickup driver. Sa Tagkawayan, Quezon, patay ang isang lalaking 18 taong gulang matapos magulungan ng oil tanker sa highway. Ang biktimang kinilalang si Noli, kagagaling lang daw sa pagboto sa barangay at SK elections nitong Lunes nang mangyari ang disgrasya. Sa investigasyon ng pulisya, nakasakay ang biktima sa likod ng tricycle. Nag-overtake daw ang tanker at doon nahagip ang biktima saka pumailalim sa tanker. Nahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide ang driver ng tanker. Sa Talisay City, Cebu, nakuna ng CCTV ang salpukan ng isang motorsiklo at kotse sa isang intersection noong Linggo ng madaling araw. Hindi huminto ang driver ng kotse at iniwang nakahandusay sa daan ang rider. Ang driver ng kotse, kinilalang si Erno Lisondra na isa palang pulis sa Bohol. Nagpapagaling naman sa ospital ang rider na si Samuel Praxedes. Sabi ng Talisay Police, sinampahan na ng kasong reckless imprudence resulting in physical injuries and damage to property at kasong abandonment si Lisondra. Wala siyang pahayag. Yan ang balita ko. Darlene Cay ng GMA Integrated News. Konting tumbling na lang mga mare, weekend na. Heto na ang chika kay Miss Universe Philippines, Michelle D. The Queen has landed in LA, California. I'm just happy to be here. Onting araw na lang. Just a few more days to train and then just to relax, get my mindset ready, and then we're off to El Salvador. Kwento ni Michelle, kabilang sa kanyang training sa Los Angeles ang Q&A, pati na pag-finalize ng kanyang outfits. Sabi ni Queen MMD, dama niya ang suporta ng Filipino community sa LA. Thankful din daw siya sa suporta ng mga Pinoy bago siya umalis sa Pilipinas. After ng kanyang training, diretso sa El Salvador si Michelle para sa Miss U pageant. Excited na rin siyang makilala ang iba pang candidates. Eto mga mare, simulan na natin ang bayanihan para kay Michelle. I-download ang Miss U app at iboto si Michelle sa 2 categories, Voice for Change at Fan Vote. Let's make Queen Michelle number 1. Dahil sa low pressure area at tinatawag na shear line, inulan ng husto at binaha ang ilang bahagi ng Quezon Province. Sa ilang panig ng barangay madulaw sa bayan ng Katanawan, lampas tao ang taas ng tubig. May ilang lugar naman ang abot dibdib. Marami sa mga residente ang hindi agad nakapagsalba ng kanilang mga gamit mula sa baha dahil nasa sementeryo sila nang rumagasa ang tubig sa kanilang mga bahay. Resulta iyan ng pag-apaw ng ilog dahil sa high tide at 2 oras na ulan. Mga kabalita, nalusaw na o nag-dissipate ang binabantayang low pressure area. Ayon sa Pag-asa, itong shear line ngayon ang siyang nagpapaulan sa ilang bahagi ng Luzon.
Umiiral ito ngayon sa eastern section ng Northern at Central Luzon. Amihan naman sa iba pang panig ng Northern at Central Luzon. Mga kabalita gaya ng bagyo, LPA, ITCZ, habagat at mga local thunderstorm, dapat talagang maging alerto rin tayo sa pag-uulan na dulot ng amihan at ng shear line. Mga kabalita, itong shear line na ito ay namumuo dahil sa pagsasalubong ng malamig na amihan at ng easterlies na o mainit na hangin naman galing sa silangan o sa Pacific Ocean. Sa nangyayaring salubungan na iyan, nagkakaroon ng kumpol ng mga ulap na may dala-dalang ulan, minsan malalakas at matitindi na maaaring magdulot ng baha o landslide. Sa mga susunod na oras, malaking bahagi ng Luzon ang uulanin base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar, mataas din ang tsansa ng ulan sa Visayas at Mindanao. Asahan din muli ang ulan ngayong araw dito sa Metro Manila. Heto naman ang mabibilis na balita ngayong Huwebes. Arestado ang isang lalaki sa Parañaque matapos mang-agaw ng baril sa isang pulis. Sa kuha ng CCTV, makikita ang dalawang lalaking yan na nagsusuntukan sa kalsada. Tumigil sila sa pag-aaway at sabay naglakad papunta sa direksyon ng isang police mobile. Nakatayo noon sa gilid ng kalsada ang isang pulis na nagse-cellphone. Lumapit ang isa sa mga lalaki at hinablot ang service firearm ng pulis. Nagpambuno pa ang pulis at ang lalaki. Lumabas naman ang kabaro ng pulis at tinutukan ang sospek. Naagaw ng sospek ang baril ng pulis at tumakbo palayo. Sugatan si Police Corporal Roselito De Leon dahil sa pakikipagbuno. Nahuli naman kalaunan ang sospek na si Luigi Ganusa na nahulog sa creek. Base sa investigasyon, napikon daw ang sospek matapos matalo sa suntukan. Nabawi naman ang baril ng pulis. Bago pa man po matapos ang long holiday, pinaghahandaan na ng mga otoridad sa mga pantalan po sa Cebu ang pagbabalik ng mga nagbakasyon sa kani-kanilang probinsya. Nakabahaba rin. Nakabahaba, Connie. May balita live si Nico Sereno ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nico. Yes, Connie, JP, hindi nga katulad nung nakarang Biyernes, ilang araw bago ang barangay at SK elections at bago mag-undas kung kailan dinagsa ang mga pantalan dito sa Cebu. Simula kahapon at ngayong araw, mangilan-ngilan na lang ang mga bumibiyahe at dumadaan sa mga daungan dito sa Cebu. Kung ikukumpara, lalo na nung weekend, mangilan-ngilan na lang ang mga departing passengers sa pantalan sa Cebu. Ayon sa Cebu Ports Authority, mula kahapon at ngayong araw, mayroon pa namang bumibiyahe pero hindi na ganoon karami. Sa datos mula sa CPA, sa lahat ng mga pantalan sa Cebu, kahapon November 1, may mahigit sa 15,000 departing passengers at mas marami ang mga arriving passengers o padaong dito sa Cebu na nasa mahigit 19,000 katao na. Kung susumahin, mahigit 34,000 passengers ang dumaan sa mga pantalan dito kahapon, na malaking kaibahan sa mahigit 70,000 passengers sa loob lang ng isang araw nitong Sabado at Linggo sa pagsisimula ng long weekend. Pinaghahandaan ngayon ng mga otoridad ang pagbabalik ng mga nagsisiuwian sa probinsya. Inaasahan ng CPA na ngayong araw magsisimulang magsidatingan ang mga babalik na para sa trabaho at eskwela. Samantala na pag-alaman natin mula sa isang online ticketing center ng shipping companies, marami-rami ng pasahero ang nakapag-book ng tickets pabalik dito sa Cebu. Sa advisory nila sa isang shipping company, mayroon pa namang mga tickets pero limited na lang ang available para sa mga biyahe ngayong linggo mula sa Ormoc City, Leyte at sa Tagbilaran City sa Bohol papunta dito sa Cebu. Kaya payo nila sa mga pasahero na mag-book na in advance ng kanilang mga tickets para hindi magka-problema sa kanilang pagbalik dito sa Cebu. At Connie, JP, ito nga ang sitwasyon dito sa Terminal 1 sa Cebu kung saan mangilan-ngilan na lang mga pasahero dito pero nananatiling naka-alerto ang mga otoridad at in place pa naman ang mga assistance desk ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno lalo na dito sa Cebu Ports Authority. Connie, JP. Daghang salamat, Nico Sereno ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mga kabalita, pauwi na bukas ang ilang Pilipino na iipit sa gulo ng Israel at grupong Hezbollah sa Lebanon.
Sabi ni DFA Undersecretary Eduardo De Vega, 5 o 6 na Pinoy ang kasama sa unang batch ng repatriation. Hindi raw bababa sa 160 ang nangihingi ng repatriation. Ang iba namang Pinoy na nasa Lebanon, hindi na humiling ng makauwi dahil sanay na raw sila sa pakikipagbakbakan ng grupong Hezbollah. Pero sabi ng Israeli National Security Advisor, tututukan muna nila ang Hamas bago harapin ng Hezbollah. Nasa alert level 3 ng DFA ang Lebanon sa ngayon. Ibig sabihin, pinapayagan ang voluntary repatriation. JP? Rafi, nasa magkabilang side tayo ng Gaza nang nagko-cover tayo noon sa Tel Aviv, sa Israel. Anong nandun pa tayo, para bigyan lang din natin ng idea yung mga nanonood sa atin ngayon. Mula sa Tel Aviv, nasa 65 kilometers ang layo ng Gaza City sa northern Gaza Strip na sentro ng bakbakan. Parang distansya po yan mula sa Maynila hanggang Tanawan sa Batangas. Rafi, sa ilang linggo natin itong binabalita, laging nababanggit ang northern Gaza Strip at southern Gaza Strip. Ano bang importansya nito, Rafi? Tama ka, JP, no? Nasa northern Gaza Strip nga yung sentro ng bakbakan, pero hindi nangangahulugan na ito lang yung binobomba dahil buong Gaza Strip ang target ng operasyon ng Israeli Defense Force. Yung Rafah border crossing na ibinabalita natin ay nasa southern Gaza, kadikit na ng Egypt. At mula sa dulo ng northern Gaza hanggang sa Rafah border ay nasa halos 42 kilometers sa pagtataya ng GMA Integrated News Research. Parang mula Taguig City yan hanggang sa bago mag-Tagaytay. So imagine na lang, JP, no? Kung nagkaubusan ng fuel sa Gaza, may mga naglalakad makarating lang sa Rafah border. Bagamat karamihan sa mga kababayan natin ay nasa Rafah Governorate na mas malapit sa border. Ang sabi nga ng mga otoridad, nasa 1 milyon sa mahigit 2 milyon, kalahati ng populasyon ng Gaza ang na-displace o yung kinailangang lumikas. Sa huli nating pakikipag-usap sa isang Pinoy at kanyang asawa na nasa Rafah, sinabi niyang marami sa mga Pinoy na nakatira sa may sentro ng Gaza, sa may Gaza Strip, ay nakikitira ngayon sa mga hindi nila kakilala sa Rafah para mas malapit sila sa border at mas madaling magtungo sa Rafah border crossing kapag nagbigay na ng go signal yung mga otoridad. Ang ibang araw ay nahihiya na sa kanilang mga host dahil nakikisiksik lang sila. Ito ang dahilan kung bakit may isang pamilya na bumalik sa Gaza City sa sentro. Pero ang pamilyang ito na may 6 na Pilipino nakabalik na ulit sa Rafah Governorate at naghihintay ng abiso para magtungo sa border crossing. Rafi, gusto ko lang malaman kung kamusta na ba yung lagay nung o kung may balita ka ba doon sa iyong ilang araw nang nakakausap na kababayan natin na may asawang Palestinian dyan sa Gaza. Meron ka na bang huling latest na balita sa kanya? Ang huli nating balita sa kanya, JP, si Diana ito at yung kanyang asawa, no, nagtungo sila sa border crossing mismo nung i-anunsyo na magkakaroon ng paglikas sa 81 na sugatan na Palestino at yun ngang mga aid workers at mga UN workers. Sila mismo nagtungo sa Rafah border crossing. Pero pagdating nila doon, tiningnan nila yung listahan, wala yung kanilang pangalan. Kaya't bumalik sila sa kanilang tahanan. Pero nagsubok sila, JP, na makarating at pumasok at sana ay ma-accommodate sila. Pero yun nga, mahigpit talaga ngayon yung border crossing. Kapag wala yung pangalan mo sa listahan for the day, ay hindi ka talaga palulusutin. Yung mga nanggaling naman ng Gaza City, yung pamilya na may 6 na Pilipino, nagtungo rin sa Rafah border crossing. Pero again, wala nga yung kanilang pangalan sa listahan, kung kaya't nanatili na lang muna sila sa Rafah Governorate at naghihintay hanggang sa ngayon kung may abiso na yung ating embahada sa Jordan kung magtutungo na sila sa Rafah border crossing kapag pinayagan na yung mga Pilipinong makapasok dito sa Egypt, JP. Rafi, paano yung mga, kasi initially sinasabi nga na hindi papayagan yung mga asawang Palestino, ng mga Pinay, no? So may magbabago pa ba doon sa naging direktiba na yan initially? Sa ngayon, walang pagbabago, Connie, no? Nasa listahan pa rin yung mga asawang Palestino. Nakalista pa rin sila. Isinumiti yan ng ating embahada sa Jordan, dito naman sa embahada sa Cairo. At yung embahada ng Cairo, isinumiti yan dito sa Foreign Affairs Ministry ng Egypt, kung kaya't kasama sila na nasa listahan dyan sa border. Ngayon, hindi natin alam kung papayagan ng mga otoridad dyan sa border itong mga Palestino na may asawang mga Pinoy, kahit na isang buong pamilya sila
nalilikas. Yan ang ating aantabayanan. At yung ibang mga Pilipino dyan, tulad ng ating nakakausap, halos nakatira na sa Pilipinas. Actually, nakatira sa Pilipinas itong si Diana. At isang buwan pa lamang sila na nandyan sa Gaza City ng sumiklab itong digmaan. Bumibisita lamang sila at babalik dapat talaga sila dyan sa Maynila dahil meron silang business dyan. Dyan na talaga sila nakatira at dyan na binubuo yung kanilang pamilya. Inabutan lamang sila ng gulo nitong October 7. Kung kaya't inaasahan kapag naipakita siguro yung kanilang papers na talagang matagal na nakatira sa Pilipinas, itong Palestinong ito, posibleng payagan naman sila ng mga otoridad. Pero again, walang kasiguruhan na Connie, dahil talagang bubusisiin yung mga dadaan dyan sa border. Yun nga experience ng dalawa nating volunteer ng MSF ay halos 10 oras na nandun sila sa border para lang mabusisi yung papeles ng halos 500 nilang mga kasamahan na Connie. Yes, Rafi, maraming salamat sa iyong update sa amin at patuloy ka naming ipagdadasal. Siyempre, 10 sa lahat ng mga nandyan ngayon sa kaguluhan dyan. Thank you. Tatlong persons deprived of liberty po ang nanalo sa katatapos lamang na barangay at sangguniang kabataan elections. Pwede kaya silang maupo sa pwesto, JP? Yun ang tanong eh. Oo nga. Yung nga doon sabi ng Commission on Elections, basta wala pang pinal, nahatol sa kanila ang mga korte. Ayun. Pero ang tatlong PDL ay nanalong mga barangay kagawad sa Tanay, Rizal, Dasmariñas, Cavite at Cagayan de Oro City. Yun nga lang po, limitado syempre ang magagawa nila, di ba? Dahil hindi naman sila papalabasin ng kulungan. Bakit nga ba sila pinayagang tumakbo in the first place? May desisyon dyan ang Supreme Court noong March 2022 kung saan pinapayagang bumoto at maiboto ang mga PDL. Wala pa kasing pinal na hatol kung hindi naman nila magagawa ang tungkulin nila. Sabi ng COMELEC, pwedeng magtalaga ng caretakers ang Department of Interior and Local Government. Pag-uusapan pa ng COMELEC, DILG at Department of Justice ang iba pang pwedeng gawin tungkol diyan. Na-inquest na ang halos 500 dayuhang empleyado ng nani-raid sa Pogo sa Pasay. Tuluyan na ring naipasara ang naturang Pogo. Balitang hatid ni Salima Rifran. Pinawalang bisa na nalunsod ng Pasay ang business permit at license ng Smart Web Technology. Ang Pogo na sinalaki ng mga otoridad na may prostitution den at torture chamber pa umano sa loob. Sa opisyal na notice ng Business Permits and Licensing Office, nakitaan ng matitinding paglabag sa mga probisyon ng kanilang business permit at lisensya ang Pogo. Nakakaalala kami sa kanya. Ilang kaanak ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa nasabing Pogo ang nagtungo para hanapin sila sa compound. Pero laking gulat ng mag-anak na ito na ang kanilang kapatid inaresto pala bilang isa umanong recruiter para sa prostitution den. Nahanap nila ang kaanak sa Camp Crame sa kustodiya ng Women and Children Protection Center. Hindi ka naman Na-frame up po yun. Kasi imposible po magiging recruiter po yung kapatid ko. Hindi man lang po nila binigyan ng chance. Istigahan din po yung mga babae kung nagsasabi ng totoo. Basta na lang po pagturo, pupusasan nila yung kapatid ko. Ang lalaki ang nag-iisang Pilipinong in-inquest kasama ang 5 Chinese para sa paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act. 484 naman ng mga foreign Pogo workers ang sumalang sa immigration inquest para sa mga paglabag sa pananatili nila sa bansa. Yan ang balita ko, Salima Refra ng GMA Integrated News. Yum, yum, yum! Ping, ping, ping! Ito na nga. Naku, nakaabang na hong ating mga kabalita para sa isa na namang Chibugan, hatid ni Kusina Master Chef Boy Logro. At ang ihahain po niya sa atin, easy to share at perfect pambaon meal daw, di ba? At Maring Connie, ang bidang sahog daw dito, yung white meat ng chicken na mababa sa fat content. Uy, para sa atin to. Oo nga, Chef Boy, balita ko, Chibugan na! Good morning! Good morning, Chef! Aubrey. Naku, Yes. paano ba na-achieve yung perfectly cooked chicken? Naku, hirap kasi minsan, di ba? Lalo na yung for more con recipes. Chef, turuan mo naman kami. Napakadali lang, Connie at Aubrey. Alam mo, ididibon mo lang yung chicken, tapos tatantarin mo ng konti, ipalaman mo ulit. Hotdog, kaya chorizo kung gusto mo, lagyan ng itlog. Madali lang, hindi mahirap.
Dahil steam lang siya eh. Bakit pag ikaw kasi lahat madali, pag kami Sa hindi? iyo, chef, madali. Sa amin, parang effort yan. Yeah, oo. Pero di ba, Training, iti-training. ituro mo na nga sa amin, chef. Excited kami talaga, di ba? Meron pa Oh, siyempre naman. Kaya nga Chibuga na ang ganda ng ano natin dahil pwede pang baon sa sa undas kung saan man party-party na yan. Walang kapanis-panis. Oh, Chef Boy, gaano karaming tao yung pwedeng mapakain ng recipe natin today? Kaya ba Yan yung lahat pwede, pang-birthday? 6 o 7. Pwede bang birthday yan? Liita mo lang ng kunting hiwa, kasi yan. Tama-tama, birthday ni Igan. Parating mo na yan. Game na, Chef. Talaga? Oo. Wow. Na-miss ko na kayo dyan. One day, papasyal ako dyan. Yes, of course. Aabangan natin. Pero for now, ano muna ang papanoorin natin? Take it away, Chef. Ayan. Yes, yung chicken morconitos, swak na swak sa panahon ngayon. At pwede panghanap buhay. Hindi nawala tuwing undas ang chibugan. Kaya naman isang perfect recipe ang gagawin natin this morning. Ito ay ang chicken morconitos. Ayan, ready na ba kayo? Tara, magluto tayo. Ayan, handa ng ating mga sangkap. Ito na po yung ating chicken. Kanina, dinibon ko po yun. Kaya lang kailangan i-debone dahil i-roll natin. Hindi pwede may buto. So, simulan na natin. Bawasan natin ng kunting laman. Huwag ka matakot, hindi ka mahihiwa. Basta, huwag mo niangat yung kutsilyo. Ito natitira, tatadtarin natin mamaya. Then, lagyan natin ng kunting salt. Yum, yum, yum. Ping, ping, ping. White pepper. Set aside. Then, ito naman po timplahan natin ng salt and pepper. Egg. Half. Up next, ito namang ating celery. Low calorie, low sodium, sakto pang diet. May vitamin A, C, pati calcium at iron. Maganda sa buhok. Nangingitim ang buhok natin. Promise, okay? Lastly is the cheese. Roll natin, like that. Para to secure, dapat talian natin. Mayroon tayong butcher or twine, butcher string or twine. Kanina, wala pong giniling. But this time naman, lagyan natin ng giniling. Dalawang options po ang inyong gagawin. Okay, mayroon akong ginawa dito. Improvise lang ito. Siyempre, pag wala kang stabber, wooden spoon, and then ipapatong lang natin ito. Yan. Para hindi madimikit. Alright? Then, lagyan natin ng tubig. Kailangan natin tingnan. Ito po ay thermometer. Pero may technique po ako. Ganito para perfect. Tusok mo ng ganyan for a while. Then, ilagay mo dito sa malamig pa. Pero ang dulo luto na. Mainit. Maramdaman mo yan dito. Kung wala naman thermometer, pwede naman tinidor. Tusok mo ng ganyan. Ganun ulit. Yan. Malapit na. Kung wala naman kayong oven, pwede na itong kainin. Napakasarap na. Kung may blowtorch, pwede may blowtorch. Kung mayroon ka. Kung wala naman, pwede mo i-fry muna. Beautiful. Very, very hot. Alam ko, natatakam din kayo. Tinatakam ko lang kayo. Alright, dahil gusto natin maganda lalo, so lalagyan natin ng kunting garnish, okay? O ayan na! Chicken morconitos! Balita ko, chibuga na! Narinig ko. Hello, Tony.
Hello, Connie. Aubrey, sarap ba? Alright. Super sarap. Yum, yum, Ay, sarap. yum, 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 yum. Andito ako kasi Connie sa aking beach resorts dito sa Davao Oriental. Kaya tingnan mo, nagpapasunblock ako eh. Gusto ko mangitim. Gusto ko mangitim eh. Chef, ako din gusto ko mangitim pero hindi ko magawa. Punta ka dito. Dapat libre ka na dito sa aking beach resorts. Ay, sige. Sarili natin. Dahil Yes. dyan, pahingin Yes. pamasahe papunta dyan. Ha? Walang problema. Salary deduction. Salary deduction. Thank you, Chef. Thank you. Thank you, Connie and Aubrey. Thank you very much, mga kachubugan dyan. Mag-ingat kayo lagi. Thank you very much. God bless. Balita ko, marami pa rin na nagpapalamig sa Baguio City ngayong All Souls Day. May balita live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Jasmine, gaano kalamig dyan? Good morning, JP. Nako, napakalamig. Actually, sa mga nakalipas na araw, nag-average na sa 15.6 hanggang 18 degrees Celsius ang temperatura dito sa lungsod ng Baguio. At pang-anim na araw na ng long holiday, as usual, nagsapa rin ang mga turistang namamasyal sa iba't ibang pagpasyalan dito sa Baguio City. Gaya na lamang sa aming kinaroroonan dito sa Lower Right Park na kung saan as early as 7 a.m. dagsana yung mga turistang namamasyal dito sa lugar. Attraction dito, yung horse riding, mapabata o young at hearts, enjoy sa pamamasyal dito. Ang ilan, nagpapapicture habang ang karamihan sumasakay at nililibot ang ilang lugar dito sa may City of Pines. Dagsa din yung mga turista na gusto namang magpapicture with Cordilleran costume. Sa gabi naman, isa po sa mga bagong attractions dito, ang light and water show sa reflection pool sa tapat ng The Mansion. At sa nakalipas na araw nga, JP, ay nag-average sa 15.6 degrees Celsius ang temperatura, kaya naman sulit na sulit ng mga turista ang long holiday. JP? Nako, isuot na ang jacket. Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Inaasahan pong marami na ang luluwas o uuwing bakasyonista mula po sa Boracay dahil back to normal na ulit o may pasok na tayo bukas dyan. Sarap, Boracay. May balita live si John Sala ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. John. Connie, JP, nandito tayo ngayon sa Cagban Jetty Port sa isla ng Boracay at kahit nga may pasok na bukas, balik trabaho na bukas, marami pa rin ang dumaragsa dito sa isla ng Boracay para mag-long weekend dito sa isla. Hindi nga nawawala yung mga aktibidad sa isla ng Boracay, kagaya na lang ng paddle boarding at parasailing. Dinarayo rin ang Diniwid Beach dahil sa magandang rock formations na makikita dito at perfect na perfect para sa mga photoshoot. Kahit pa hindi tuluyang nasilayan ang buong ganda ng Boracay sunset dahil sa pag-ambon at maulap na kalangitan kahapon, pagsapit naman ng gabi, nagliwanag ang beachfront area dahil sa kabi-kabilang party ng mga bar at establishments. Dahil may trabaho na bukas, ang ilang mga bakasyonista ay pauwi na rin ngayong araw. Pero kung may mga pauwi na, meron pa rin naghahabol para sa long holiday. Dito sa Cagban Jetty Port ay mayat-mayay may nagsisidatingan na mga bangka sakay ang mga turistang nais mag-enjoy sa isla ng Boracay. Samantala sa datos naman ng Malay Tourism Office, nangunguna pa rin sa may pinakamataas na bilang ng mga turistang nagbakasyon sa Boracay mula October 1 hanggang 31 ay mga domestic tourists o nanggaling sa NCR Plus areas. Kung sa mga foreign tourists naman, nangunguna pa rin ang mga turista mula sa South Korea, China, Taiwan at Amerika. Connie, JP, sa mga gusto pang maghabol ng long holiday dito sa isla ng Boracay, 24 oras naman ang biyahe ng mga barko at ng mga pump boat mula Cagban, mula Katiklan Jetty Port papunta dito sa isla ng Boracay. Connie, JP. Enjoy the long holiday. Maraming salamat, John Sala ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Balita ko, binaha ang ilang bahagi ng Angono Municipal Cemetery dahil sa pag-uulan kahapon. Yun na nga. Gayon pa man, tuloy-tuloy po ang pagdating ng mga bisita roon ngayong All Souls Day. May balita live si Mav Gonzalez. Mav?
Connie, JP, marami nang tao dito sa Angono Municipal Cemetery sa Rizal dahil dito ay karaniwan na November 2 o All Souls Day pumupunta ang mga bumibisita sa mga yumao nilang mahal sa buhay. Yun nga lang ang problema sa pag-iikot natin kanina, dahil umulan kahapon, merong mga bahagi ng sementeryo na bumaha. In fact, dun sa ilang inikutan natin kanina, kalahati na lang ng puntod ang nakikita at doon sa may looban pang bahagi ay aabot sa kalahating binti ang baha. Doon sa ibang apartment na dinaanan namin ay lubog na yung unang row. Kaya naman yung isang nakausap namin na si Lerma, hindi na mapuntahan yung libingan ng anak niya. Sabi niya ay ngayon lang daw ito nangyari sa 7 taon na binibisita niya ang anak dito sa Angono Municipal Cemetery. Ayon sa MDRMO, bukas buong araw itong public cemetery, kaya yung mga pumunta rito ay nagbaon na ng pagkain para maghapon na sila rito. Sa ngayon ay moderate to heavy ang traffic dito sa ML Quezon o yung kalsada sa labas ng sementeryo. Connie, JP, bukod kasi dito sa Angono Municipal Cemetery, may 2 pang sementeryo dun sa labas, nakatabi lang nito. Yung St. Clement Catholic Cemetery, pati na rin yung pribadong Sympathy. Connie, JP? Maraming salamat, Mav Gonzales. Traffic na kaya sa North Luzon Expressway? Alamin na po natin sa Balita Live ni Maris Umali. Maris? Yes, Connie, sa nakikita natin ngayon, may bahagyang build-up dito sa may Balintawak Toll Plaza. No? Pero ang nais nating banggitin, dahil nga hanggang ngayong araw na lamang yung holiday, inaasahan na meron tayong mga kababayan na magsisiluwasan dito sa Metro Manila ngayong araw para makahabol, makapasok sila kahit isang working day na lang natitira for the week, which is Friday bukas. No? So kung titingnan natin, dun muna tayo sa bahaging yon, yung mga nagsisiluwasan papunta Metro Manila. Sa nakikita natin sa sitwasyon ngayon, napakaluwag pa ng daloy ng trapiko, green and go, tuloy-tuloy ang daloy ng mga sasakyan. Ang totoo kasi niyan, ang sabi sa atin, ni Robin Ignacion, Senior Traffic Manager ng NLEX, talagang very light pan traffic na asahan nila dahil mas pinili ng marami nating kababayan na i-leave na lang muna ang natitirang working day bukas o di kaya ay mag-work from home para kahit nasa bakasyon ay pwedeng makapagtrabaho rin. Pero dito naman sa kalsada nakikita ninyo na may bahagyang build-up. Panorte yan o yung mga pauwing probinsya na ngayon lang piniling bumiyahe, medyo may pagbibigat na sa daloy ng mga sasakyan, may build up sa mga toll plaza, partikular dito sa Balintawak Toll Plaza, nasa 100 meters yan, ano? Ang nakikita kasi natin, RFID lahat, pero sa totoo, yung first 3 lanes dito na medyo darker yung shade ng blue na RFID, tumatanggap yan ng cash. Kaya naghahalo yung mga RFID tsaka yung mga cash. Ganito rin yung sitwasyon sa may Bukawe Toll Plaza na nasa 150 meters yung haba ng biyahe. Actually, Connie, ang inaasahan ng pamunuan ng NLEX ay sa linggo pa ng hapon. Inaasahan yung dagsa ng mga kababayan natin na babalik dito sa Metro Manila o di kaya ay sa umaga ng Lunes. So yan muna ang latest situation mula rito sa Balintawak Toll Plaza. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Maris Umali. Basta pagkaing Ilonggo raw, namitgid. Naku, sarap. Nakakagutom. Hindi na nakapagtataka na ang tinaguriang City of Love may wow na gastronomic achievement. Ang Iloilo City kasi ang kinilala ng UNESCO bilang kauna-unahang creative city of gastronomy dito sa Pilipinas. Sabi ng UNESCO, ito ay dahil sa malikhaing paggamit ng pagkain at kultura bilang bahagi ng development strategies ng lungsod. Ilan nga sa kilalang pagkain ng mga Ilonggo ang lapas batsoy at pansit molo na ipinangalan sa mga lugar sa lungsod. Perfect ang soup dishes na yan sa malamig na panahon. Ayan, hantayin natin yan. Yan po ang mga balita ko. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Connie Season po. Aubrey Carampel. Katrina Son. At sa ngalan ni Rafi Tima na ngayon nasa Cairo, Egypt, ako po si JP Soriano para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Filipino.